Isang mapagpalaya at makawikang araw sa ating lahat. Bago natin simulan panoorin ang maikling kwento, mayroon akong inihandang maikling pagtataya para sa inyo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin 10 item. Simulan na natin ang pagtataya. Mahusay! Natapos ninyo ang maikling pagtatayak, kaya naman ngayon tunghayan natin ang maikling kwento na pinamagatang Ang Kwento ni Mabuti, ni Genoveva Matute. Ang kwentong ito ay tumatalakay sa buhay ng isang guro na kung tawagin ang kanyang mga estudyante ay mabuti, sapagkat sa bawat araw na siya'y nagtuturo, lagi niyang bukang bibig ang salitang mabuti. Isa siyang guro na may mga matataas na pangarap para sa kanyang anak. Bukod dito, isa rin siyang huwarang guro at isa sa kanyang mga mag-aaral na si Fe ang labis na humahanga sa kanya. Hindi man batid ng nakararami, sa kabila ng kanyang pagiging malakas ay may itinatago rin siyang kahinaan at dahil dito ay hindi niya maitatago ang hubad na katotohanang pinakalilihim niya. Isang hapon, naabutan ni Mabuti na umiiyak si Fe sa isang madilim na sulok ng isa sa mga silid ng paaralang iyon at ang niyuntol na lamang ni Mabuti ay, "Mabuti at may makakasabay pala kung umiyak dito." Mula noon, mas lumaki ang paghanga ni Fe kay Mabuti at ang bawat pagtuturo nito sa kanila ay isang magandang pahina ng kanyang buhay estudyante. Madalas ikwento ni Mabuti ang tungkol sa kanyang kaisa-isang anak na nais niyang bigyan ng magandang buhay lalo na't nais niyang matulad ito sa kanyang ama na isang manggagamot. Ngunit matapos mamatay ang ama ng kanyang anak, at hindi maiburol sa kanya mismong bahay, doon niya napagtanto at nalaman ang katotohanang hindi si Mabuti ang unang asawa ng manggagamot na yon. Pangalawa lang siya at naunawaan niyang kaya umiiyak si Mabuti sa silid na yon na kanya ring iniiyakan, ay dahil sa natuklasan niya. Sa paglipas ng mga panahon, hindi pa rin nawawala sa isip ni Fe ang larawan ng kanyang guro. Bagamat lumipas na ang mga araw ay nananatili sa kanyang puso ang mga payo at aral ng kanyang gurong si Mabuti, ang itinuturing niyang inspirasyon.